So yun na nga mga kababayan, grabe no, napakagulo na po na nangyari ngayon sa Pilipinas. Pero tayo dito sa abroad mga kababayan, no, um, sa akin no, parang dasal pa rin no, dasal pa rin talaga ang pinakamatibay na sandata sa mga nangyari ngayon sa bansa natin. Nandun na po tayo no, nakulong na si Pangulong Duterte, wala na tayong magagawa dyan, hayaan na po natin yung legal team nila. At sana naman no, ipagdasal natin na maging patas at maging sabihin na natin no, na fair judgment na yung mangyayari kay Pangulong Duterte. Kasi unang-una talaga mga kabayan, nakakaaway matanda, di ba? 80 years old na yung tao, tapos naglingkod siya sa bayan natin, napakabang panahon. Pero ano nangyari sa kanya, no? Buti pa yung ibang presidente, di ba? Wala namang nangyari sa kanila. Doon sila inusig sa bansa natin. Pero ito kay Pangulong Duterte, nasa Hague na sa Netherlands at ibang lahi pa, no? Di ba? Dayuhan pa yung mga humahatol sa kanya ngayon. Sobrang nakakalungkot lang mga kabayan kasi ito yung tao na minahal na maraming Pilipino. Pansin nyo naman, makikita nyo naman. Ewan ko na lang sa iba dyan, ba't nagbubulag-bulagan kayo. Although marami naman talagang mga anti-Duterte kasi sobrang, hindi natin masasabi kasi iba-iba tayo, kanya-kanya tayo ng pinaniniwalaan pagdating sa politika. Pero ang sa akin lang mga kabayan, hindi naman kasi to election, no? Hindi naman to si Pangulong Duterte tatakbo ng presidente pa ulit, 'di ba? Wala naman na sa kanya 'yon. So bakit, no? Bakit? Ngayon si VP Sara ini-impeach din. So ano bang problema ninyo sa mga Duterte? So ito lang yung mga tanong ko dito mga kabayan na sa dami ng mga problema ngayon sa Pilipinas, bakit ang ating gobyerno ay lagi nakatutok sa mga Duterte? So ngayon napakulong na si Pangulong Duterte, ngayon yung impeachment naman ni VP Sara. Pero tingnan mo naman yung ginawa ni Amy Marcos, na Senator Amy, di ba, sa Senate hearing niya tungkol dun sa nangyaring pag-aresto kay Pangulong Duterte. Isang beses lang umaten yung mga sekretary, di ba? Ngayon hindi na, di ba? So alam natin, nakikita naman natin ang daming revelation. So nakakatakot no yung mga pwede pang mangyari sa Pilipinas. Pero dasal lang talaga no, tayo mga OFW, malayo man tayo pero dapat pa rin tayong magmadyag, no? Dapat pa rin tayong hindi naman sa masasabi kong makialam, di ba? Kasi dapat ka lang makialam sa Pilipino ka, di ba? At the same time, nandun yung pamilya natin sa Pilipinas. Gusto natin maging maayos ang Pilipinas. Kung ano yung nararanasan natin dito sa abroad, like tulad namin dito sa Dubai, sa UAE, na maganda dito, safe dito, maayos ang pamumuhay, may trabaho. Yun din naman ang gusto namin maranasan ng pamilya namin sa Pilipinas. Di ba? Kasi siyempre no, napakatagal ng bansa ng Pilipinas, pero kung titingnan natin sobrang layo, 'di ba? So parang sobrang bagal ng progreso sa atin. Kasi nga nangyayari yung politika. Grabe talaga yung politika sa Pilipinas, no. Pero ito na yung pinakamatinding awayan ngayon ng politika talaga mga bayan. Sobra-sobra na 'to. Kung ako sa mga, alam ko, marami ang mga kaibigan diyan na sumusuporta sa current administration. Isa rin naman po ako diyan at isa po ako sa bumoto, 'di ba? Kasama ako doon sa 30 million, 'di ba, na nabudol ba? Hindi ko masabi kasi ito lang masasabi ko mga kabayan. Unang-una, hindi natin kilala yung mga politiko na suportahan natin. So, kailan mo malalaman na tama o mali ang desisyon mo sa pagboto? Kung nanalo na yung politiko na binoto mo, di ba? Kung ano yung nagawa niya, doon mo malalaman yan. Kung may nagawa ba siya, nabago ba niya yung buhay ng mga Pilipino, nabago ba niya yung Pilipinas. Ngayon, bakit ganun kadami ang nagmamahal kay Pangulong Duterte? Isa na po tayo dyan. Kasi nga, nakita na natin eh. Hindi ko nga maintindihan bakit ang dami pa rin bitter dyan, di ba? Ang dami pa rin nagbibiter-biteran dyan na keso dapat ganito, dapat siya nanalo. Sabi ko na ganito, tama kami, mali kayo. Wala na eh. Hindi nyo pwedeng ilaban yan. Kasi unang-una, yung pinagtatanggol nating tao ngayon na kababayan natin na nandun ngayon sa ibang bansa na inuusig na ibang lahi ng mga dayuhan, ay former president yan na naglingkod na sa bayan natin. At napakalaki po na naitulong niya sa bansa natin, lalo na po nung panahon ng pandemic. Napakadaming pagsubok po nung nangyari na yun. Bakit na tinitingnan nyo lang itong AJK na to? Diba? Pero andun na tayo. Hayaan na natin ang legal team ni Pangulong Duterte ang lumaban, no, para sa paglaya niya. Pero sa akin lang mga kabayan, no, bakit ito dapat yung panahon na magtanong ka na, mag-question ka na, ano nangyayari sa bansa natin, di ba? Parang OFW ka man o kahit nasa Pilipinas ka, dapat magtanong ka na. Hindi pwedeng dahil dito hindi ko binoto yan, wala akong pakialam dyan. Masaya pa nga ako nung nandyan siya, buti nga sa kanya, di ba? Hayaan mo siya, hindi naman niya inisip yan nung pinatupad niya yung ganito, ganyan. Hindi ko maintindihan talaga, napakadaming bitter talaga ng mga Pilipino. No? Yan talaga yung sinasabi ko na toxic na culture natin mga Pilipino, di ba? Dahil hindi tayo
Hindi natin trip yung isang tao, hindi natin trip yung kababayan natin o kung sino man yung mga nasa sinusuportahan natin, di ba? Awayin natin yung pamilya natin, di ba? Kung ano-ano mga sinasabi natin, kesyo ganito, ba't sumusuporta ka dyan? Bakit? Hindi ko maintindihan, pero hindi nyo ba naiisip yan? Ito is former leader natin. Bakit siya inuusig sa ibang bansa? At illegal po yung paghuli sa kanya. So, ito lang masasabi ko eh. Hanggang ngayon ba, ganun na ba kayo talagang natatabunan na yung mga natatabunan na kung ano yung katotohanan sa mga dahil lang sa mga ego ninyo, natatapakan yung mga ayaw niyo matapakan yung ego ninyo. Dahil lang bitter kayo. Hindi ba dapat makiisa na din kayo? So, kaya sobrang hanga ako dun sa mga kababayan natin, na mga hindi naman supporter ni Pangulong Duterte, pero di ba mga Leni supporters, napapakita ng suporta na hindi tama yung ginawa nila. Di ba malaking impact po yan, especially sa aming mga OFW, kasi nasa abroad kami. Di ba nga, kahit may kaso ka na dito, nilalaban natin yan sa bansa kung nasan man nagkakaso na para mapauwi sa Pilipinas at doon mabigyan ng, kung doon man siya makulong, doon siya ikukulong. Pero anong ginawa natin? Isang former leader natin na minahal na maraming Pilipino at dinala ngayon sa dahig. Doon siya hinahayaan at tinatawanan pa natin na ibang dayuhan yung umuusig sa kanya ngayon. Mas nakakatawa kayo dyan, di ba? Lalo kayong mga bitter dyan. So ito lang sa akin, magdasal tayo, pagdasal natin si Pangulong Duterte kasi naglingkod talaga siya at nakita naman natin yung ginawa niya sa Pilipinas kaya marami nagmamahal sa kanya. At ipagdasal po natin yung Pilipinas, no, yung bansa natin. Kasi kahit saan man tayong sulok ng bansa ngayon, mas gugustuhin pa rin natin na mag-for good o mag-retire o mamatay sa sarili nating bayan, di ba? So yun lang mga kabait, mag-ingat po tayo palagi.